Ayan na nga. Ano tong sinasabi, natatakot dahil baka magkalat uli sa hearing? Sanay na magkalat yan, yung dalawang kapatid na yan. Ano mo mga itsura, mga mukhang basura, oh. Given the extensive disclosure made, pakinggan natin yung sinasabi nila. Hinapan natin to. Given the extensive disclosures made, we believe that further participation may no longer be necessary at this time, especially considering that the Honorable Chairperson has publicly relayed her comprehensive findings thereon. Ha? Anak ng tinapay, Bersamin. Ganun ba? So ang sinasabi dito ni Bersamin, ng presidente natin, na since yung findings naman daw inilalahad na ni tawag diyan, netong si Marcos, si Amy Marcos, hindi na daw dapat pumunta, ha? Parang sa pagkakaalam ko sa Congress ganyan din. Di ba, tandaan ninyo, pagka yung Quadcom, hindi ba labas na sila ng labas ng statement? Parang sa Quadcom, putang ina, parang may kasalanan ka na kagad kahit wala pa. Kahit hearing pa lang naman yun in aid of legislation, para ka ng kriminal kung itrato doon. Di ba? Hindi, ito, real talk lang, ha? Real talk lang to, kunyari, pero hindi naman talaga to totoo, ha? Huwag kayo maniwala sa akin, do not quote me on this one, because again, I am not a reliable person. I am not telling the truth. I'm always telling lies. I'm just doing this for the sake of conversation. Hindi, pero di ba? Quadcom. Ano sabi ng Quadcom? Sinasabi ng Quadcom si Duterte ganito, si Duterte ganyan. Anong sinasabi ng Committee on Good Government? Si Inday Sara ganito, si Inday Sara ganyan. Pero pinipilit pa rin nilang paatinin yung mga resource person nila. Kahit naman lumalabas na hindi pa man tapos yung hearing in aid of legislation, parang may pagkakasala na. Katulad niyan, kay Risa Ontiveros, yung hearing ni Risa Ontiveros diyan kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi ba, wala pa man, hindi pa man nakakausap yung kabilang kampo. Parang lahat na nung krimen ginawa na ni Pastor Kibuloy. Patawag ng patawag, pero hindi naman pinagsasalita yung mga tinatawag. Hindi ba? Tapos katulad niyan, sa Committee on Good Government, di ba, kahit na mukhang lumalabas naman unang araw pa lang, parang pinalalabas nila na magnanakaw si BP Sara, pero pinilit pa rin nilang paatinin yung mga resource person, kinontempt pa nga nila. Anak ng tinapay. Dito na lang po sa Quadcom, sa Tricom na lang, sa Tricom. Sinabi na rin na yung mga tao ay wala pa mga hindi pa man nagsisimula yung hearing, mga pogo vloggers na daw. Mga China funded vloggers na daw. Pero meron na silang outcome, meron ng bintang, pero pinapaatin pa rin nila yung mga resource person. Umaatin pa rin resource person. Pag hindi umatin yung resource person, contempt. Bakit pagka kayo? May dahilan kayong ganyan. Bakit pagka sa inyo applicable yung diskurso na ganyan na she has publicly relayed her comprehensive findings thereon. Therefore, hindi na kami dapat umatin dyan. Bakit ganun? Bakit kapag ordinaryong tao, kapag ordinaryong mamamayan, bawal hindi umattend? Kahit naman walang maitutulong sa isang hearing in aid of legislation, bakit walang bakit dumarating pa rin at pinapapunta pa rin, ikukulong pagka hindi pupunta? Samantalang kayo, dapat mas marami kayong ipaliwanag. Dahil unang-una sa lahat, itong issue na to ang pinakamalaking issue. Sabi nga ng Senado, ang sabi ni Chis Escudero, walang executive, ano bang tawag nila doon? Walang executive secret na yan.
Hindi yan uubra. Kasi in aid of legislation, actually kahit ngayon sub judice rule Oo, hindi yun dapat ginagamit sa Senado because ang Senado hindi naman siya investigative body. Hindi naman yung trabaho mag-investigate. Ang trabaho ng Senado is in aid of legislation. Hindi siya yung investigador na pagka may finding siya whether guilty ka or not guilty. Itong investigative powers ng Senate and Congress in aid of legislation lang. Hindi po yan makakapag-convict ng makakapag-convict ng isang resource person. Hindi ba? We must respectfully decline the invitation to attend the hearing. Nevertheless, we remain available to extend our full cooperation through other appropriate channels. Ha? Eto na nga Hindi kayo nakikipagtulungan sa gobyerno Kayo na nga yung taga-gobyerno, di pa kayo nakikipagtulungan. Should there be any further clarifications required within the bounds of the law? This is within the bounds of the law as far as we know. Kasi may kapangyarihan ng isang senador na mag-imbestiga in aid of legislation. Bakit ba tayo nag-i-investigate dito? Meron ba tayong meron ba tayong sinisisi? Meron tayong sinisisi. Kaya nga para hindi na ulit itong katraiduran na ito, kailangan talaga nating klaruhin. Galing mismo sa DILG, SILG at PNP, kailangan nating klaruhin. Yung mga protocols kasi meron pang susunod na mga warrant of arrests na kailangan dito pa lang maayos na natin para hindi na maulit itong nangyari kay Duterte. Natatanga-tanga yung mga umaaresto, walang kaalam-alam sa batas, ini-explain ni Pangulong Duterte isang buong maghapon kung ano yung violations pero hindi nila ino-honor yung mga violations. Bakit? Kasi nga mga mangmang. Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga anak niya, pina-attend niya pa. Natatandaan ninyo, si Trillanes, pinahuhubad ba dyan? Si Pulong, si Manscarpio, dumating din dyan, inimbestigahan din. Pinigilan ba ni Pangulong Duterte? Ang sabi lang ni Pangulong Duterte, wag lang kayong papayag na babastusin kayo dyan. Bababuyin kayo dyan. Kasi pagka ginanon kayo, wag na kayong umattend. Hindi naman sila binastos at binaboy, pinaratangan lang sila ng walang katuturan at wala naman nangyari sa hearing na yun. Nagmukha pa ngang taing basa si Antonio Trillanes noon. Hindi ba pinaatin ni Pangulong Duterte yung kanyang mga pulis? Sa katagsagan nung Farmally, pinaatin ni Pangulong Duterte yung kanyang mga excuse me po. Pinaatin niya yung kanyang mga tauhan sa Department of Health. Kahit na sobrang nasa state of emergency tayo doon dahil sa COVID nandiyan dyan, mas matagal pa sa Senado itong si DOH Secretary nung panahon ni Pangulong Duterte kaysa sa field. Kasi nga sumusunod ang gobyernong ito doon sa patakaran na kapag pinatawag dapat magpunta. Walang exempted. Bakit kayo natatakot na umattend itong mga to? Kasi mabibisto lahat ng mga kagaguhan nyo. Mabibisto na talagang ipinamigay nyo si Pangulong Duterte. Mabibisto na talagang tinraidor nyo bayang Pilipinas. Ganun ba? Sana naman maging fair tayo. Ang tatapang ninyong, yayabang ninyo, tapos konting question and answer pa lang, natataranta na kayo. Sasabihin pa yung spokesperson na ang dami-dami, ang tagal-tagal na daw na nag-hearing. Gago ka ba? Yung Quadcom nga 4 na buwan na yung hearing na yan Hindi matapos-tapos Pakinggan natin yung sasabihin ni Super Ate. Patungkol dito sa kabaklaan. Netong mga ang lalakas ng loob magsinungaling.
Oh, kasi pahiyang-pahiya talaga sila. Nagkalat yung mga TikTok nila, lalong-lalo tong dalawang magkapatid na to. Sabi ko nga siya, nagpaligsahan to kung sinong mas sinungaling sa kanilang dalawa eh. Taina, walang nanalo eh. Pantay sila. Yung isa, sinabi, wala daw mastermind. Wala daw mastermind, wala daw nagplano, pero ang lakas ng loob magpa-interview. Kinikilig pa sa interview. Oh, hindi ba? Ito namang isa, yung Department of Justice. Parang aatakihin na sa puso. Utsang ina, umpisa pa lang, galit na. Bakit kayo galit? Kini-question yung inyong mga ginagawa kasi nga, may mali. Mantakin mo presidente ng Pilipinas? Minahal ng taong bayan, tinan mo nung birthday niyan, bumaha ng tao sa lansangan. Oh, hindi ba? So, ibig sabihin talaga, puro kayo politika. Dalawa kayong traidor. Nagpasiklaban na nga kayong dalawa sa pasinungalingan. Puta, nung nagpasiklaban kayo kung sino mas traidor sa inyong dalawa, puta ina, nahiya. Nahiya lahat ng makapili na nasa impyerno dahil sa inyo. Nuknukan kasi kayo ng sinungaling, kaya ayaw nyo nung umattend. Ha? Ano ngayon? Nakakahiya? Ha? Nakakahiya? Eh, tinan nyo, nawala yung mga interview nyo, di ba? Di ba kayabang-yabang nyo nung unang araw na wala si Pangulo? Ang yayabang nyo, kanya-kanya kayong interview. O ano nangyari? Kay SILG, napagalitan ka? Ha? Ano sabi sa'yo ng kuya mo? Ang daldal mo kasi. Puro ka papogi. O, napagalitan ka ng kuya mo. Eh, ito naman kuya mo. Ang daming press con tungkol kay Tebes. Putang ina niyan. Tapos nung hindi pinagbigyan yung kahilingan niya ng Timor-Leste, inalipos na yung Timor-Leste. Tapos sasabihin pa sa Timor-Leste, we, immature daw ang justice system ng Timor-Leste. Wow! Mabuti na yung immature yung justice system, gumagana. Kesa dito sa atin, ang tagal-tagal na ng konstitusyon natin, may mga rules na putang ina, binabakli nyo pa. Alam mo, mas okay na ako sa Timor-Leste na immature ang justice system. Tapos sasabihan mo pa na gusto pa naman sumali nila sa ASEAN. Oo, tapos ganito ginawa nila. O bakit? Tayo ba presidente may-ari ng ASEAN? Ha? Sa atin ba yan? Di naman sa atin yan. Lahat na lang inangkin nyo. Problema na ng Timor-Leste yun. Ha, Boying? Problema na ng Timor-Leste kung hindi sila igagrant ng ASEAN ng accreditation or membership. Hindi mo na problema yun. Kaina kasi pinoproblema mo yung hindi mo naman pinoproblema eh. O hindi nyo na pauwi si Tebes, di ba? Lahat ginawa mo na. Ginawa mong terorista. Tinanggal nyo sa Congress. O dinisqualify nyo pa kung ano-ano pa. O ngayon, ano nangyari? O asan na yung asan na yung kayabang-yabang mo? Na kung makaasta ka, kala mo, probinsya mo yung Timor-Leste. Nang alipusta pa. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta